Alright guys, ito problema niya, print unable 40. So gagawin natin, try ko siyang so kung makikita nyo rito, gagawin natin, i-off ko muna. So busy siya. So gagawin natin, i-unplug ko na lang siya. So unplug natin siya. Tapos gagawin natin is ito. Try natin itong ilitin yan. Ito. Okay. So guys, try natin initin yung pinaka board nung niya, printer head niya. So dito. Yes po. Magkano po? Magkano po kaya kapag palit? So guys, initin natin bawat niya, component niya rito. So, okay. And guys, try natin siyang try ko siyang i-power on. So, So, eto guys, natapos na natin siya. So, binalik na natin yung takip niya. So, ngayon, medyo, bago natin siya isaksak, lilinisin muna natin to. Yan guys. Tapos yung niya, eto na. So wala na tayong nakikita ng dumi. So ngayon gagawin natin guys, i-try natin siya. So dito. So gagamit na guys ng natanggal yung pagkakasaksak niya. So sasaksak ko siya. So baba ko muna to guys. Ayun. Ayun. Ayun, bigla siya normal guys. Ito normal na siya. So gawin natin, try natin mag-print. Test print tayo. Maintenance tayo. Tapos check.
Ayun. Ayun guys. So ayan. Kompleto na yung kulay niya. So yun, ganun lang pala to guys. At least nakakuha natin yung problema niya. Kasi isang ano rin na nagiging problem nito kaya nagkakaroon siya ng ganun. Dahil sa katagalan, kalumaan ng printer, nagkakaroon siya ng error dahil doon sa pinaka head niya dito. Okay. So yung ginawa natin kanina, yung ininit natin yung ano niya. So sinoldering natin yung sa head niya. Kaya kumapit ulit siguro yung mga ano nito, mga pyesa niya guys. Kaya yun yung nangyayari sa sa error 40. So ngayon guys, gagawin ko, magpiprint tayo ng magsi-xerox tayo. Titingnan natin yung quality niya. So gagawin na natin, sasarado ko na siya. Sasarado na natin siya para dire-diretso guys. Eto. So minsan kasi mas pag sinarado natin to, minsan nagkaka-error din to eh. Nagiging sanay din ng error yung pagsasarado natin. So minsan dahan-dahan din kayo sa pagsasarado ng mga guys, itong unit nyo. Ayan. So, sarado na siya. Tapos guys, itong itong pinaka brace niya rito. So, yung brace niya rito, dito guys, gagawin natin. Ayan. Tapos dito. So, ayan. So, meron siyang error na cover. Ayun. Please close the scanner. Ayun, nag-normal na siya. Ano naman to guys, minsan pag sinarado na to, doon nangyayari na bumabalik yung problema niya. Pero ngayon guys, okay na, normal. So gagawin natin, magsi-xerox tayo. Tingnan natin kung good quality yung preprint niya. Okay. Colored tayo. Ayun. Ayun. Sinasabi ko. Meron siya. So, sandali guys So, meron siyang error 35, unable. Ito guys, minsan sa mga takip-takip din, ayusin nyo lang din yung pagkakatakip nya. Baka ito rin nagiging sanhi ng mga error natin guys. Mga error ng printer natin. Ito na yung mga problema ng guys sa mga ginagawa kong printer. Sa brother ako nahihirapan kasi marami siyang code error. So ito titingnan. So meron siyang tumatama. So ito guys, medyo ayusin lang natin ng konti.
Ayan. So gagawin natin guys, ayun, ito pala. Dali. Itong pinaka hanger niya. Ayan. So yun, back to normal siya. So yun guys, may kaya yung unable 35, yun pala ang sanay niya guys, naiipit yung head niya. So dito na tayo, proceed na tayo sa pagpiprint. So tingnan natin kung meron pang magiging error. Ayun. So wala na guys, naririnig ko na siya na normal na. Yan, lalabas na yung printout niya. So ito guys, medyo lumabo siya ng konti. So gagawin nyo guys, pag ganito, gawin nyo, mag-clean na lang kayo. So menu, maintenance, tapos clean, tapos all, tapos normal lang guys. Wag na yung strong, kasi para hindi ganong gastado sa mga ink. So yun lang guys, cleaning na lang yung kailangan nito. So at least na solve na natin yung problema niya na unable na error 40 guys. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung tutorial natin. Sana nakatulong sa inyo. Sige guys, God bless. Sana subscribe niyo yung channel natin para marami pa kayong matutunan na mga tutorial natin in the future. Thanks guys. God bless. Bye.